Magandang araw mga kapuntos. Kumusta po kayo? Happy Fiesta. Ngayong araw na ito ay pinagdiwang ng buong simbahan ang kapistahan sa exaltation of the cross, mga kapatid. So basahin ko muna ang ebanghelyo natin sa araw na ito, a reading of the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, Lord. Jesus said to Nicodemus, "No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. And just Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him." The Gospel of the Lord. So dito mga kapatid, malinaw na wala pang nakaakyat sa langit maliban sa bumaba, no? Referring to Jesus Christ. So close ang langit mula sa pagkasalan sa una nating mga manggulang, at nabuksan ang langit sa pamagitan ni Kristo. So, grabe talaga itong impact sa pagrating sa anak ng Diyos. Ang sabi dito, God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. So, sa pamagitan ni Kristo, matubos niya, mabuksan niya ang langit. So sa pag-akyat niya sa langit, ang daming dinadala ni Kristo. So marami nang nakapasok sa langit dahil bumalik na si Kristo. Wala pang nakapasok sa langit maliban sa bumaba. Sino ba yung bumaba? Si Kristo. At after resurrection ni Kristo, He ascended into heaven. Sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 7, "But grace was given to each of us according to the measure of Christ's gift. Therefore, it says, He ascended on high and took prisoners captive." So, ang daming dinala niya dun sa langit. He gave gifts to men. What does He ascended mean, except that He also descended into the lower regions of the earth? The one who descended is also the one who ascended far above all the heavens, that He might fill all things. So, kita natin, He ascended on high and took prisoners captive. Ang daming mga bihag dinala ni Kristo sa langit. No? So, Ephesians chapter 4 verses 7 to 8. So dito mga kapatid, wala pang nakapasok sa langit from the time of Adam until Jesus came. So sa pagkamatay ni Kristo at muling pagkabuhay, umakyat sa langit, dala ang prisoners of captive. He took prisoners of captive. Ang daming mga bilanggo. Bakit may term bilanggo? Dahil sabi ni San Pedro dito sa 1 Pedro, marami talagang mga kaluluwang na bilanggo. At ito ang dinala niya sa langit. Basahin natin. Sa 1 Peter chapter 3, verse 18 to 22. Basahin natin. "For Christ also suffered for sins once, the righteous for the sake of the unrighteous, that He might lead you to God. Put to death in the flesh, He was brought to life in the Spirit. In it,
He also went to preach the spirits in prison. So, sa pagkamatay ni Kristo, bumaba siya sa imprisoned spirits. He was brought to life in the spirit. In it, he also went to preach to the spirits in prison, mga prisoners, who had once been disobedient while God patiently waited in the days of Noah during the building of the ark, in which a few persons, 8 in all, were saved through water. So, may mga espiritong bilanggo at sa pagkamatay ni Kristo, pinuntahan niya doon. At sa pag-resurrect niya, He ascended into heaven. Dinala niya itong mga kaluluwang ito. The prisoner's captive. He took the prisoner's captive, ascended into His kingdom. So, sino ba ito? Mga kaluluwang na bilanggo? Yung mga kaluluwa sa panahon na hindi pa siya naisilang at dinala niya sa langit. So, no one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. So, ngayon, fiesta niya, yung cross ni Kristo. Ito lang ang Katoliko na nagdiwang nito sa cross ni Kristo dahil sa pamagitan ng cross. So, instrumental cross, no? Ginamit niyang instrumento ang cross sa pagtubos nating lahat. Sa pagtubos nating lahat. During exorcism, mga kapatid, pinakita ko naman ninyo yung mga actual video. Grabe. Hindi sila makatitig sa cross. May isang albularyo nga na nag-react, bumibisita sa ating office. Siya po ay very active na albularyo. Hindi lang siya active sa mga occult involvement. Meron pa siyang mga amulets. Meron pa siyang mga orasyon na parang sa Diyos. At dahil dito, nalilito siya. Dahil parang sa kanya, itong mga amulets na ito ay galing sa Diyos. At siya ay naging instrumento ng Diyos. Dahil paano yan? Na sa demonyo yung kapangyarihan ko. May santo ako, may kapilya, may laging nagdodobena. So, hindi mo talaga ma-qualify as demonic, mga kapatid. Yung kanyang ginagawa ay very divine, very devout Catholic. So, yung kanyang panggagamot, mga kapatid, ay hindi talaga galing sa Diyos. Nung dineliverance ko na siya, dahil napaso siya sa Holy and Exorcise Oil, nung dineliverance na natin siya, in nomine Patri, nag-sign of the cross pa lang ako. Just imagine, nag-sign of the cross pa lang ako, in nomine Patri, the name of the Father, et Filii, et Spiritus Sancti, the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Matatakot yung mga demonyo na sa loob ng kanyang katawan. Nag-react na. At sumisigaw pa. Tukatib yung demonyo May open demons. May closed demons din. Yung closed demons, hindi magsasalita. Yung open demons, grabe magsasalita. Marites na marites, mga kapatid. At ang nangyari, mga kapatid, nagsasalita ang mga demonyo. Sabi nila, Darwin, itigil mo yung prayer na yan. Dahil yung prayer, nasa loob ng prayer, in the name of Jesus of Nazareth, makapangyarihang pangalan ng ating Panginoon. At nandyan sa prayer, ang Trinitarian formula. We ask the powerful name of Jesus through the inspiration of the Holy Spirit. Trinitarian. We invoke the Father, who is the Creator, who sent His Son, and who sent also the Holy Spirit to protect us. Trinitarian. Sabi ng demonyo, Darwin, itigil mo yung dasal na yan. Dahil ang dinasal ko ay hindi aking personal na dasal. It is the prayer of the church. Na-torture yung demonyo. At sabi ng mga demonyo, Darwin, itigil mo na yan. Amin ang kanyang katawan.
amin ang kanyang mga ninuno. Buong ang kanila ay pinagmay-ari na namin. So dito mga kapatid, kung ma-educate lang natin ang ating mga kapatid na mga faith healers, they will renounce everything which are not from the Lord. At pinakita kong actual na video sa faith healer na ito, doon siya na-convince na yung kapangyarihan niya na seemingly from the Lord, it is not from the Lord. Grabe, no? At ano naman ang sabi ng simbahan? All forms of divination are to be rejected. Just imagine, sign of the cross lang. Dahil kapistahan sa cross po ngayon. Nung una, naming encounter, matapang na matapang. Tinitigan pa ako. Parang malaki yung kasalanan ko sa kanya. Ang sama ng titig niya sa akin. Parang makatunaw yung pagtitig niya sa akin. Pero alam niyo mga kapatid, tinaas ko yung cross sa kanyang harapan. Anong reaksyon niya? Hindi na siya makatitig. Nakadupo na siya. Bakit hindi ka makatitig sa cross? No? Puno ng liwanag daw yung cross. Grabe yung sinaw, liwanag ng cross. Hindi siya makatitig. At kung alam lang natin ito mga kapatid, the power of the cross, anong gagawin natin? Ilagay natin yan sa pintuan natin. As long as it is blessed by the priest. Paano yan? Yung mga cross ninyo ay already blessed na. Delikado po yan. Simony po yan. So, lapit kayo sa pari natin. Ipa-bless ninyo lahat ng mga sacramentals nyo, lahat ng mga secret images ninyo. Huwag nyo gamitin yan without blessing. Maging infested yan kapag hindi blessed sa ating mga kaparian. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 4 verse 16 sa Bisaya na pagkasabi? Ito nakasulat mga kapatid. Ephesians, Galatia chapter 6 verse 16. Sabi dito, alang netong nagsunod nining lagda, pahinauton ko dito. Galatia, nakalimot ko, 4:16 ba yun? Magpasigarbo lamang ako sa krus ni Kristo. Tingnan natin. Kalimot ako sa talata, mga kaigsunan. Sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 4:16 ba yun? Magpasigarbo lamang ako sa krus ni Kristo. Kasi siya nakalimot ako sa talata, mga kapatid. So, ang linya ganito, I will boast only the cross of Christ. Dahil patay na ang mundo para sa akin. At ako din ay patay na para sa mundo. So, grabe yung cross, mga kapatid. Huwag kayong mahiya sa express sa ating pananampalataya sa pamagitan ng pag-sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kung makadaan tayo ng merong ambulansya, mag-sign of the cross tayo. At ipagdasal natin yung kapatid natin na may karamdaman. Very powerful. 6:14 pala. Apan alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa cross sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pinaagi sa iyang cross, patay na ang kalibutan alang kanako. So, Galatia chapter 6 verse 14 pala. Tingnan natin sa English. Sa Galatia chapter, salamat na. Galatia chapter 6 verse 14. Sabi dito, but
may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. So, wala na siyang ipagmalaki pa, maliban sa cross sa ating Panginoong Heso Kristo, mga kapatid. So, ang ganda. No? Ang ganda nito. So, let us promote the cross of Christ. No? At may nag-chat sa atin, mga kapatid, grabe, dahil may luas siya. Anong Tagalog ng luas daw? I-search mo muna yung mga sugat dito. Kapag mainit yung katawan natin, luas yan sa Bisaya, no? Science term. So matagal na po yan yung luas niya. Parang wala talagang pagkagaling. So for a long time, sabi ni Sister Edna, dahil doon ni Sister Edna, hindi ko na mabasa yung mga chat ninyo dahil ang daming nag-message, hindi ko na mabasa. Doon nag-message ni Sister Edna at nagpapasalamat sila dahil yung luas niya ay completely healed na talaga. So pumunta sila dito last Saturday, last week, at just imagine, ilang lagay lang niya sa holy and exorcise oil, gumagaling na siya. Yung mga sacramentals ay magdulot sa atin ng pagkagaling. Nandyan yan sa Mark chapter 6 verse 13. Na merong mga, basahin natin ha, Mark chapter 6 verse 13. Ito nakasulat. Mark chapter 6 verse 13. Sabi dito, they drove out many demons, and they anointed with oil many who were sick, and cured them. Many. Ang dami na pinagaling. They drive out demons, yung mga apostol, they drive out demons. Many who were sick, and cured them. So, they anointed with oil. Yan po. May dalawang klaseng oil, mga kapatid. Yung priestly oil, yung mga pari lang ang makagamit yan, priestly oil. Pangalawa is common oil, yung holy and exorcise oil. Common oil po yan, pwede gamitin sa mga exorcist, mga pari, pwede din gamitin sa mga laigo. At sino ba ang nag-bless ng mga langis ngayon? Di ba yung mga faith healers? Mga pari hindi na nag-bless. Alam nyo, it is official teachings of the church. We can bless oil. Only the priest can bless oil. Or sacramentals. Only the priest. Kung hindi yan pare, magduda na po tayo. At alam nyo, ay marami kami, mga kaparian, na hindi namin nagamit yung kapangyarihan ni Kristo. We are here not ministering or speaking in our own authority. Yan po ang nakalagay sa Catechism of the Catholic Church. We are here as priests in persona Christi. We are ministering, we are speaking and acting not from our own authority, not from the mandate, not from the mandate. Singaw pala, singaw. No? Ang Tagalog ng luas ay singaw. No? Bagong vocabulary ko. No? No, singaw pala. At yun, mga kapatid, grabe talaga kung so kung magamit lang yung kapangyarihan ni Kristo, it is not a mandate. We are ministering, speaking and acting not from our own authority, not from the mandate of any organization, not from the mandate of any society, but it is alone from the mandate of Jesus Christ, because we are in persona Christi. We are doing the mission of Jesus, but partially, not totally. We do preaching, but we never experience ministering, healing, and exorcism anymore. So, natuwa pa nga ako dahil
ang daming mga pare ngayon na inganyo sa ministry ni Kristo. Dapat ito ituro sa seminaryo. Dapat ito masali sa curriculum para ma-empower yung mga seminarista bago sila maordinahan. Dahil matapos maordinahan kami, natatakot kami. Dahil lack of knowledge. Hindi nakasali sa seminary formation namin. Totoo po yan. Dahil dito na ako sa labas na inganyo sa pag-study, sa pag-aral sa ministry ni Kristo, ministry of deliverance, ministry of healing, and ministry of exorcism, mga kapatid. At magbabasa na lang ako ng comment kayon, mga kapatid. Salamat pala sa nagpadala ng stars. We have 85 stars ngayon. Basahin ko muna yung ilang comment ninyo. So, nawala yung iba. Julieta Kagulada, nanood sa atin. Good morning, Father. Pwede ba mag-self-deliverance? Pwede as long as you experience cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. At i-renounce mo yung lahat ng mga occult involvement mo. Mag-confess ka, nagsagot siya. Si Nini, nawala na naman. Padre, amping permi. Salamat. Si Erica Lee, when next blessing of sacramentals? Every Saturday, every Sunday po. 8 to 10 po sa Punto por Punto YouTube channel natin. Si Eunice. Mas cute ito sa person. Ano sa ito? Si Father Alil nanood sa atin ngayon. Sans. Magandang araw. Si Jordan, wala naman. Ang daming nag-comment, mga kapatid. Hindi ko na mabasa. Salamat sa nagpadala ng 100 stars. Sino ba ito? Si Ace Hachiko. At si Melba Tipait Ibanez. Good morning, Father Darwin. Good morning. Si Marife Dalapo. Present lagi. Sino pa? Si Marisa Ann Makinano watching sa Dimyao. Si Yalan Fuentes. Good morning, Father. Si Erika, thank you po. Si Mitzi Rihom watching from Kuala Lumpur, Malaysia. At si Carmelita Tabikiro, paano po mag-renounce? So, dapat may aklat tayo kay Father Sikia. Dito po. Nandito po yung renouncement. Ang renouncement natin ay hindi lang yung lahat ng occult involvement natin. Yung mga non-Catholic beliefs, non-Catholic practices, isali sa renounce natin. Nandyan ito sa aklat ni Father Sikia. Ito po. Mabibili natin ito sa National Bookstore, sa St. Paul's. So, maraming salamat sa inyong walang humpay na pag-subaybay. So, ilang comment na lang babasahin natin. Eunice Macasero Borses. Pwede na-upload ka counseling sa Messenger. So, hindi ko na kaya. Kung gusto mo magka-counseling, lapit kayo sa pinakamalapit na president sa kapilya or sa cluster leader ninyo or sa psychologist na kung kayo sa mga psychologist. This is Zerdin Padigos. Nagpadala natin ng 50 stars. Salamat po. Si Evelyn Sanchez. Mayong unto, Father, sa Compostoli Davao Di Oro. Si Wilderness Jimsy. Good morning po, Father Darwin. Si Eunice Makasiro. Pwede na basa na ko ito. Kalayo pud sa Davao. Eunice. Si Aina Arcitas Ruiz watching from si
Nawala. Watching from Davao City. So, hindi ko na mabasa yung ibang mga komento, mga kapatid. Si MT Lagas. Good morning, Father. Pa-bless ko ang book ni Father Sikia bago gamitin. Pwede. Pa-bless mo sa pare mo. Si Fess Heart Taylor. Mayang buntag, Father. Dahil sa iyo, Padre, uminit ang pagmamahal ko sa Diyos. Salamat, kapatid. Liesel Albarakin. Maayong buntag. Saan to? Wala. Mayang buntag, Dre. Makita imo live. Hindi ko mabasa. So, God bless sa atang nabi. Pero basa na to inyong mga comment. Hindi ko ma-rotate, kapatid. So, God bless sa ating lahat. Fight Team Maria, Tatak FD with a humble heart.